Sa wakas at matutupad na rin yung isa sa mga kahilingan natin. Samahan nyo kami dahil ngayong araw ay makakapagpakabit na tayo ng internet natin dito sa farm. Bago ang lahat, bumili nga muna kami ng tubo na gagamitin natin sa pagpapakabit ng internet. Pag uwi nga namin dito sa kubo, may dumating nga na parcel. Galing nga ito sa isa sa mga sumusuporta sa ANTV. Nung araw nga na ito ay araw ng linggo. Pagtapos nga ng simba ay dumiretso na din kami agad sa bayan para bumili nga ng tubo na gagamitin nga sa internet. Kaya nga itong si Moon ay naiwan na naman ng pagkatagal-tagal dito sa kubo. Maya-maya nga dumating na rin yung magkakabit ng internet natin. Kaya ayan, inaasikaso na nga nila kung saan nila ikakabit. Kaya nga pala tayo magpapakabit ng internet dito sa farm dahil wala nga signal dito. Mahina nga kung data lang gagamitin natin. Naalala ko pa nga dati pag nag-upload nga kami ay nakikiconnect nga lang kami sa resort. Maglalakad nga kami o magta-tricycle nga ng malayo. Kaya nga ngayon ay sobrang nakakatuwa dahil makakapagpakabit na nga rin tayo ng internet dito sa farm. Hindi na nga natin kailangang mag-tricycle o maglakad pa kahit gabi para lang makapag-upload ng mga videos natin. Kaya nga sobrang nagpapasalamat din po ako dahil kahit papano ay natupad na nga yung kahilingan natin na magkaroon nga rin tayo ng internet para hindi na nga tayo mahirapan. Syempre pag hinihiling nga natin at sinasabayan natin ng pagsusumikap ay wala namang imposible. Lahat ngayon ay magbubunga o kaya matutupad nga. Yung mga oras nga na yan, nahihirapan nga sila kung saan nga nila ipupwesto yung internet dahil medyo may kalayuan nga rin ito sa baryo. Syempre kailangan nga rin yata dyan ay hanapin nga nila kung saan nga yung signal. Tingnan nyo naman yung kubo natin, mapapansin nyo nga dito, tingnan nyo naman ang ganda-ganda nga ng kubo natin. Syempre mas gaganda nga yan kapag meron na nga tayong garden dito sa harap ng kubo natin. Parang kailan lang pinapangarap at hinihiling natin lahat ng ito pero ngayon unti-unti na nga natin natutupad. Na kahit papano ay unti-unti na rin gumagaan yung sitwasyon ng buhay natin. Syempre dahil yan sa pagsusumikap at pagtsatsaga natin sa kung ano mang tinatahak natin ngayon. At syempre dahil na rin yan sa mga sumusuporta dito sa ANTV. Kaya wala pong sawang pasasalamat at taos-pusong pasasalamat pong pinapaabot ko sa inyo. Maraming salamat din po sa mga taong nagsasabi nga po na nakaka-inspired nga raw yung mga videos natin. Hanggang ngayon hindi pa rin po ako makapaniwala na isa na nga rin ang ANTV sa nakakapagbigay inspirasyon sa maraming tao. Dahil parang kailan lang ay nagdadalawang isip ako kung papasukin ko ba tong pagbablog na to. Mabuti na lang kahit walang naniniwala sa atin nung nag-uumpisa pa lang tayo at kahit pinagtatawanan tayo ng ibang tao sa paligid natin ay pinagpatuloy pa rin natin lahat ng ito. Sabi ko nga po ang susi ay wag susuko at magpatuloy lang sa pagsusumikap dahil balang araw ay magbubunga rin lahat ng ginagawa mong pagsusumikap sa buhay. Siyempre para saan pa kung talagang pinaglalaanan mo nga ng oras yung ginagawang mong daan para umusad habang bata ka pa ay maaga ka nga ring uunlad. Kaya guys kung ano man yung ginagawa nyong daan para umusad kayo ay ituloy-tuloy nyo lang yan kahit na mahirap ang sitwasyon kung minsan. Na kapag nawawalan nga rin kayo ng gana ay palagi nyo lang iisipin yung mga inspirasyon nyo sa buhay. Guys alam nyo ba na kung minsan ay dumarating nga rin ako sa punto na nawawalan nga ako ng gana pero alam nyo ba kung ano nga lang yung iniisip ko yung mga inspirasyon ko nga lang sa buhay at kung bakit nga ako lumalaban. Syempre guys, kung walang laban ay walang mananalo. Kaya kung hindi ka lalaban sa hamon ng buhay ay hindi ka mananalo. Kaya guys, sa mga patuloy dyan na lumalaban sa hamon ng buhay, ipagpatuloy nyo lang po ang pagiging isang matatag nyo. Dahil kapag ginawa nyo po yun, sigurado ako na balang araw ay darating din kayo sa punto na sasabihin nyo na lang sa sarili nyo, mabuti na lang hindi rin ako sumuko. Sa wakas nga at natapos na rin nilang ikabit yung internet natin. Kaya ito, aalis na nga sila dahil marami pa nga raw silang kakabitan. Sobrang nagpapasalamat nga din po ako sa kanila dahil napakabait nila at in-entertain nga rin tayo ng maayos. At sa mga gusto nga rin pong magpakabit ng internet sa mga taga malapit nga dito sa amin ay pwede po kayong mag-message sa akin tapos sasabihin ko na nga lang din po sa kanila. Nakakatuwa lang dahil hindi na natin kailangan lumayo para makapag-upload at pwedeng-pwede na nga rin tayong mag-live habang nag-garden nga tayo dito sa harap ng kubo. Maya-maya nga lang may dumating ulit na parcel galing nga ito sa isa sa mga sumusuporta sa atin. Maraming salamat po. Guys, alam nyo ba nitong mga huling araw ay nagugulat ng halang din ako dahil biglaan nga yung mga dating ng parcel na to. Kung minsan nga nag-aalala ako dahil iniisip kong habak ay hindi pa to bayad. Syempre hindi naman ako pala online shop dahil tipid nga ako tapos biglang may darating nga na parcel. Tingnan nyo naman naiipon na nga yung parcel natin dito, hindi pa nga natin nabubuksan yung una ay meron na naman dadating. Siguro nga ay minsanan na lang natin itong bubuksan.
Maya-maya nga ay may dumating na naman na parcel. Hindi pa nga natin nabubuksan yung mga una nating na-receive ay meron na naman. Lord, maraming salamat po sa mga biyaya na ito na hindi ko po inaasahan. At syempre, salamat din po sa mga taong nagpapaabot nito. Sobra ko pong na-appreciate lahat ng ito. Ay nako, kaya pala ang iingay ng mga kambing natin mga bandang madaling araw ay eto, nanganak na nga rin pala yung alaga nating kambing. Masasabi ko talaga na iba kumilos ang Lord sa buhay natin. Na kapag nakita niya nga deserve natin pagpalain ay pagpapalain niya nga tayo sa araw-araw. Syempre, kapalit nga nun ay gagawa tayo ng kabutihan sa kapwa natin at sa kanya nga lang tayo magtitiwala. Nagpunta nga rin pala kami dito sa 688 ng Baler para bilihan nga namin ng itak si Papa dahil yung itak niya nga dati ay naibenta niya nga nung time na walang-wala nga siya. Syempre, bibilihan ulit natin si Papa nito dahil alam kong isa ito sa pangunahing pangangailangan niya nga sa farm pag naglilinis nga siya ng mga damo at pag nagtatanim. Guys, kung gusto nyo nga po pala ng mga murang bilihin ay dito nga kayo pumunta sa 688 ng Baler. Sigurado po ako na magugustuhan nyo at matutuwa rin kayo sa mga presyo nila dito dahil totoong mura nga po. Binilihan na nga rin pala natin si Papa ng hasaan dahil isa nga rin ito sa palagi niyang ginagamit. At eto nga, bumili pa ulit kami ng isang itak dito para tig-isa nga kami ni Papa. Dumaan na nga rin pala kami dito sa hardware para bumili nga nung kakailanganin na pang spray nga sa kubo para hindi nga masira agad. Pag uwi nga namin dito sa farm, nandito na nga rin yung mga kabataan namin sa simbahan dahil kailangan nga natin silang ihatid para sa gaganapin na youth camp. Sayang nga lang din guys, kasama sana ako dyan kaso hindi nga ako nakasama sa kanila dahil nagkaroon nga ng dahilan kaya hindi ako nakasama, pero sa susunod hayaan nyo po at babawi nga tayo. Nakarating na nga kami dito sa simbahan kung saan nga sila magkikita at kung saan nga sila susunduin ng sasakyan nila. Bali, sumama nga lang rin ako dito para may mag-drive nga nung kolong pabalik. Ito nga pala yung mga kabataan namin na sasama nga sa youth camp. Alam nyo ba guys, nung mga oras nga na yan ay nalulungkot nga ako dahil hindi ako makakasama, pero natutuwa nga ako sa kabilang banda dahil kasama nga yung ilan sa mga pamangkin ko. Nang sa ganon ay mas mapalapit nga din sila kay Lord. Paano ba yan guys? Hanggang dito na lang po muna ang video. Maraming salamat po sa mga sumusuporta. Pagpalain po kayo sa araw-araw.